Okay. Good evening. Good evening, everyone. Doris, ano bang date ngayon? Oh, it's May 29. Good evening to everyone. And dito na naman po kami. Kasama ko si Attorney E. And si Doc D dito sa Usapang Ed. Yun. Yay, okay. So, ang bilis, no? May is about to end. And we're very excited for the episode tonight. No? Yes. Pero bago yan, siguro ano lang tayo. Let's do a recap of last Monday's episode. We actually spoke to the officers of the Philippine Educational Publishers Association to talk about the problem of textbooks. No? At syempre ito, public and private naman, no? ang kinikater nitong grupo na ito. At nakita natin ang pagkakaiba ng situation ng public schools at ng private schools insofar as the textbooks that they are being utilized and procured are concerned. Pero that was last Monday. Kung hindi nyo po napanood, please, you can still check that episode on YouTube, Spotify, and of course, sa Usapang Ed Facebook. But tonight, we're very excited. Ito yata yung sobrang sumaya kami na umuo siya dito sa aming invitation. Yes, of course, makakasama natin ngayong gabi. But of course, ang episode natin ngayon ay Usapang Priority Issues on Legislation. And our guest tonight is a seasoned lawmaker, and he is the incumbent and incoming congressman of the Lone District of Pasig. Of course, he is widely recognized for his strong advocacy in education. He served as chairman of the House Committee on Higher and Technical Education and also the Committee on Basic Education. Actually, hanggang 19th Congress, si Kong ang chairman of Committee on Basic Ed. And of course, he authored many landmark legislation on education, one of which is the Universal Access to Quality Tertiary Education. Marami pa iba eh. Yung, ito mga recently, mga naipasang batas sa Congress ay siya ang education champion. I think the promotion of basic mental health in basic education sa ECCD as well. ECCD and law even, also. Even GASPE, champion natin ito. Oo. Yung mga iba, I think hindi lang umabot but na-approve nila sa House. Hindi umabot, ma-approve ng entire legislature. So, without further ado, we'd like to call our guest tonight. Of course, our friend and a champion in education in Congress, Congressman Roman Romulo. Good evening, Kong. Good evening. Good evening, Attorney E and Doc D. At sa lahat na nanonood ng program po, good evening po sa ating lahat. Kong, sobrang saya kami na you accepted our invitation. We're just really starting this podcast and we want a podcast dedicated sa education. So in the future, you can make use of this podcast para mapag-usapan natin kung ano ang mga plano mo ngayon na ikaw ay babalik sa Congress. Actually, hindi ka naman umalis. So, re-elected for the 20th Congress. Congratulations. Yes. Congrats. Thank you. Oo. Ano ba yun? Landslide ba to? Sobra. Meron bang ano bang mas sa landslide? No contest. Okay. Siguro first question ko lang kay Kong, kasi kanina you were reading the introduction, Kong, ano lang to, very personal na tanong, bakit malapit sa puso ninyo ang education bilang advocacy? Kasi talagang yan ang mga chairmanship ninyo sa House. Yes, Doc D, sa totoo that is why I focused on education because nung first term ko as representative of the city of Pasig, nakita ko naman dito sa aming lungsod, talagang yung three issues were and still are with education, health, and pangkabuhayan, livelihood. And if you look at all those three, sa education talaga ang maraming reforms na kailangan gawin because sa totoo, yun, by legislation, by policy making, talagang a difference can be made. So I started off talaga sa totoo, Doc D, Attorney E, alam niyo na, I started off sa higher education. Higher ed, yeah. Pero nakita ko, the problem was more basic than higher education. Sa totoo, it's really yung foundational skills eh. So that is why when I was re-elected for sa 18th Congress, I focused on basic education. And now 19th Congress, I focused also on basic education, and that's what I intend to continue with. Kasi ang education talaga,
I think if we are able to fix this, we will be able to fix many of the issues sa ating bansa, including maybe electoral reform will automatically follow the moment we have more a vibrant discussion talaga on issues. Talagang nakikita ko talagang education yung key to everything. Alam mo, Very well Doris, said. ang Yeah. napansin ko si kay Kong Roman talagang very consistent siya doon. Since the 18th Congress, I think even prior, no, ma-attend ako na sa mga hearings on very consistent si Kong Roman, yung reading, Yes. lagi niyang sinasabi. And I think now many are also realizing that that's correct. No? Lalo na nang nagsimulang naglabasan yung mga surveys, mga reports, PISA na talagang sa formation at a very young age. Kong Roman, so we'll go directly now to some mga concrete na ninyo plans, and probably you can also talk a bit more of your legislative agenda. For the Ano pong 20th. what do we expect now, especially may lumabas na naman yung functional illiteracy and then merong mga proposal to change in the senior high school curriculum. Ano po ang mga nasa isip niyo po ngayon na parating tayo sa 20th Congress? Yes, sa totoo, no, Attorney E, talagang yan lagi yung question sa akin whenever I'm interviewed, yung kung ano yung problema natin sa education. And it is really the curriculum. Curriculum. So that is what I intend to focus on. Sa totoo, marami tayong magaling na students, teachers, sa totoo, even policymakers. Ang mali talaga for me lang is really yung yung congested curriculum. And yun talaga yung focus ko, is to really to decongest that curriculum, to ensure that we focus on reading comprehension, math and sciences up to senior high school. Kasi ang problema natin sa senior high school, again, ako, I'm always open to counter arguments on this. Pero ang tingin ko talaga, pinahaba na natin yung elementary by adding those 2 years, grades 11 and 12. And then, because of this 11 and 12, yung ibang courses sa college, humaba pa kaysa umiksi. Sa totoo, Doc D, Attorney E, para sa pamilyang may kaya, yung medyo mayaman na Pilipino, walang problema talaga na mag-aral pang habang buhay Kahit 20 years mag-aral, okay lang sa kanila kasi may kakainin sila araw-araw. Pero sa pangkaraniwang Pilipino, and that makes up more than the majority, ang kailangan nila kaagad kalidad na edukasyon para agad-agad meron silang kalidad na trabaho. So tama na yung masyado natin kino-complicate yung curriculum natin. Let us simplify it by focusing on the basic, the essentials. Yun talaga yun which is really reading comprehension, mathematics, grade level appropriate, and also sciences, grade level appropriate. Talagang dun na tayo. Yung iba naman, that will follow. Ang pambata naman, ang Pilipino by nature curious So the moment we give them the basic skills, they will even use technology in the right way. Ngayon kasi pinupunan ng lahat yung teknolohiya, puro games lang. And it's because hindi natin na-firm up yung foundational skills ng bata Sa totoo, kitang-kita naman sa lahat ng results, whether international or local, kahit yung recent na Carla na lumabas a huge part of the students who graduated from grade 3, in fact, did not fare well sa Carla. That is why itong summer program ng DepEd, nakafocus dun Di ba? Nakafocus sila sa remedial classes for reading comprehension dun sa mga papuntang grade 4. Because nakita nila sa results ng Carla, hindi maganda. That is exactly the point. Focus na lang talaga tayo sana dun sa basics. Katulad ngayon sa 11 and 12. They started with about 31 subjects. Now, ang pre-present nila sa atin, 5 subjects na lang, di ba? 5 plus 1. 5 core plus 1 elective. Una, tingnan natin yung core nila. Ang ginawa lang nila, lahat ng competencies na nandoon sa 16 core subjects nila noon, pinasok nila sa 5 subject. And then when we asked last Monday, we asked Ched, with the new core subjects, the 5 new core subjects, ma-assure ba natin ang public, ang mga estudyante,
na hindi na ma-extend o hindi na magkakaroon ng bridging program sa college. Hindi nila masagot yon. They use the word should. So again, pag should ang ginamit mo, it's just an intention, pero hindi nila tayo ma-assure na with the new proposed curriculum of 5 core subjects plus 1 elective, ay mawawala yung bridging programs, which is a great sin to many Filipinos. As I said, siguro yung may kayang pamilya, walang problema. Pero yung pangkaraniwang Pilipino, the regular Filipino family, they need that quality education and they need quality jobs at the soonest possible time. So yan yung kailangan sagutin talaga ng DepEd. With their new proposed curriculum, can they assure the Filipino public na wala ng bridging programs at all sa colleges? Hanggang hindi na, if they cannot answer that with a definite yes, then may problema pa rin yung 5 core subjects nila. Again, Dr. D, Attorney D, ang proposal ko is simply this. Whether it's 8 or 10 core GE subjects left in first year college, yun na lang ang gamitin natin. Ilagay natin yung 8 or 10, 4 or 5 in grade 11, the remaining 4 or 5 sa grade 12. Yun na lang, kopyahin lang nila yung GE subjects. Those are college subjects. Kung mapasa ng bata yun, ibig sabihin college ready na siya. In addition, kung merong advanced placement exams that can help the graduate of grade 12 take that sa first year college, mababawasan pa yung subjects niya pagdating nung first year college niya. Hindi katulad ngayon, ang ginagawa nila, they will give us electives in fact that sounds so nice, pero sa totoo hindi practical na gawing elective. Ang example niya na lumabas nung Monday, last Monday's hearing, was the applied economics. There are 4 applied economics. Sabi nga ni Teacher Stella during that meeting, because she's an economics teacher, even sa economics School of Economics, hindi tinuturo yung 4 na ganong karami kaagad-agad. Kasi it's not as simple. Dapat nga basic muna. Pero yung proposal ng DepEd kaagad, applied economics. So yun yung point. They should come up with a curriculum that assures the Filipino public na wala ng bridging program sa colleges. Sige, Kong, medyo marami na kami itatanong no sa sinabi mo. Ano yun natin? Umpisahin natin sa pinaka-umpisa. Yung sabi mo nga foundational. Agree kami dyan. We should focus on the foundational, no? So meaning K to 3 is very, very crucial. Hindi natin kailangan pag-usapan ng senior high school, may tracks ba yan, may elective clusters ba yan. Kung hindi at grade 3 yung mga bata, pag-abot ng grade 4, nakakabasa na reading with comprehension. Yes. They're also numerate, diba? They have some level of, scientific literacy, which is, there's a standard for this anyway, worldwide, na kaya naman mag-comply. That's correct. So, ang sinasabi mo kasi, parang curriculum yung problema. Ako kasi I actually differ a little in that in what you're saying, unless of course your definition of curriculum is broad. Meaning, hindi lang naman yung nakasulat Ang curriculum kasi pati yung pag-implement. Ang lagi ko sinasabi, napaka-dami nating problema sa implementation. Yung mga eskwelahan na maaayos, kahit ano yung curriculum na nilalabas ng Estado, nakakaya naman nila na mag-implement ng maayos at natututo yung bata. So I think we also have a lot of implementation issues na na-unearth mo na rin, right, in EDCOM. Yung class days mo palaging disrupted, walang textbooks, yung teachers mo maraming ibang ginagawa other than teaching at hindi nakakapag-prepare ng maayos. So sa akin very crucial yon, no, na yung K to 3 very very serious ang implementation natin. Kasi sabi mo nga, pag natuto ang bata at that level, and then magkakaroon siya ng love for learning, magkakaroon siya ng magandang thinking skills, susunod naman lahat yung taas That is correct, Dr. D. In fact, when I use the word curriculum, what I mean is first yung number of competencies, and equally important is the number of subjects. Lahat ng binanggit mong iba, Dr. D, tama yan. Pero kung hindi, sa akin ngayon, let us just make it a common solution, which is to reduce the number of subjects to the proposed matatag curriculum, which was 5
5-5 for grades 1 and 2, 6 for grade 3 because may added science na by the time. Yung competencies, make it as focused as possible just to ensure na may reading comprehension, grade level appropriate, math grade level appropriate, meaning dapat marunong na yung mga addition, subtraction, yung mga basic na kinakailangan, yung global standard by the time you finish grade 3, yung key stage level 1. And yung sciences rin should be, I agree, that should be introduced by grade 3. So ako, no, when I say curriculum, it's as simple as this. Number of competencies which must be focused on reading comprehension and math skills, grade level appropriate, including science, grade 3, and the number of subjects. Kasi kung marami rin yan, baliwala rin. Again, dyan nag-uumpisa lahat ng problema. Pag ginadamihan nila, dumadami na naman na expand lahat. Let us have a simple solution. Reduce the number of subjects, reduce the number of competencies, focusing on yung basics talaga, reading comprehension, math grade level, math skills, grade level, and also science, grade 3. And tama na yung pilot. Imagine that matatag curriculum. They piloted that in 35 schools only. My God, hindi man lang that won't make a dent. Tapos gagawin excuse yan because the performance was not well. The performance is not well, not only because content, but because talagang ang gulo pa ng DepEd sa curriculum nila in terms of the number of subjects and the competencies in those limited subjects. But I'm happy to note, binanggit na Sec Sunny already mentioned this to me a month ago. Sabi niya sa akin na talagang gusto rin niya yung 5-5-6 na as soon as possible. And last Monday during the hearing, we were advised by DepEd during the hearing itself that in this coming academic calendar, they will begin in all key level stage 1, 5-5-6 na lang. 5 subjects sa grades 1 and 2 at 6 sa grade 3 because of science. And again, yung competencies must be limited para nakafocus lang doon. Again, Dr. D, I agree with the other things that you've stated, pero again, we cannot get lost in the many other details. Doon na tayo sa pinaka-basic, which is common to all. Yeah. That is the number of subjects and the number of competencies. Kailangan focus talaga tayo. Thank you. Kong Roman, I'll shift naman to the senior high na you also mentioned earlier. And you mentioned about remedial classes or subjects pagdating sa college, nagkakaroon ng duplication. No? Those are subjects that are supposed to be taken during the senior high school. Nung initial implementation ng K-12 and senior high, ang idea nun talaga yung Gen Ed sa college is ibaba sa senior high. In fact, noon, yung 63 units noon na Gen Ed, naging 36 na lang dahil ibinaba sa senior high. Pero eventually, napalitan pa rin, no? Pinalitan pa rin ng mga subjects sa CHED. Ngayon, ang tanong ko, Kong Roman, is it really possible? Do you see the possibility of reducing the number of years in college if we are able to fix that problem in the curriculum? And related po dyan, dadagdagan ko na rin para isang sagot na lang. Nung nagkaroon kami last month ng discussion sa CHED, may mga private schools na iniisip nila, they're proposing na gawing yung senior high, when they offer senior high, parang it leads to Gen Ed na in college. So parang 2 years in senior high tas 2 years in college para sigurado na yung school na mag-o-offer nun, makikredit na yung Gen Ed sa college para siguradong walang duplication. Kasi ang nangyayari yung nag-senior high ka sa isang private school, paglipat mo sa ibang college, doon na parang naiba lang yung description ng subject pero basically inuulit lang din. So what do you think, Kong Roman? Attorney Ian, again po, last Monday during the committee hearing, again, we all respect academic freedom. Yan talagang with the private schools especially, again, persuasive lang talaga ang magagawa. But as I pointed out to CHED, naging chairperson rin ako ng Committee on Higher Education. The CHED, through its technical panels, through its commission, through its chairmanship of the various of the 113 or 118 SUCs, they can do something about it.
at least sa SUCs natin, masigurado natin na Bawasan wala yung ng years. bridging programs. Kasi yun yung nagpapahaba ng number of years. Again, Doc D, Attorney E, I understand that there are courses na talagang medyo mas complicated, kailangan ng mas mahabang years talaga para makagraduate ka. Pero hindi naman tama na yung nangyayari ngayon na ang ginagawa pagka may GE subject na binaba sa 11 and 12, ang gagawin, i-reinvent yung GE subject sa 11 or 12 sa first year college, or kaya hindi man i-reinvent, ay tatanggalin na lang tapos mapapasok in the guise na kailangan nito. I mean, that is already that is for me I don't believe in that. And as SHED can do something with 113 to 118 SUCs. With the technical panels, they can make sure na hindi na mag-a-add ng bridging programs. Kung anong kailangan ng colleges, ng SUCs natin, i-advise na nila ang DepEd, yun ang hinihingi ng DepEd. If it's the GE subjects that are needed, para yun na. We don't have to reinvent the wheel. We don't have to force subjects like applied economics na hindi man lang dumaan ng basic economics sa 11 and 12. At the end of the day, konting konting pag-uusap yan, and SHED can do something with the 113 to 118 SUCs. Yan sure ako. Kasi they sit on the board of each one of those SUCs. In fact, as the Unifast board, they can even ask the local colleges, if you want funding from the national government through the Unifast, then you must be able to cooperate with the DepEd kung ano bang kailangan ninyong competencies para handa siya sa college. Huwag na tayong magpahaba pa ng college years, especially yung dumaan tayong lahat hanggang grade 10 lang tayo, 4th year high school. And then we had 4 years of college. And I think it worked out for almost everybody that went through that system. So bakit natin kino-complicate again for the present times, especially sa pangkaraniwang pamilyang Pilipino na talaga ang hirap po, ang mahal po talaga mag-aral. Alam niyo yung free college education na yan, that sobrang liit po yan dun sa ginagastos nung isang pamilyang Pilipino pagdating niya sa kolehiyo. Parang maliit na lang po yan. That is why we must make sure. But going now to your second question, katulad na, I know there are some private schools na engineering ang focus nila. Meron na silang 11 and 12 and they focused on engineering. So I think that is good. Kung masigurado natin quality education and quality na trabaho pagkatapos nun in the shortest possible time, I think that is the best for everybody kasi yun ang kailangan ng Pilipino talaga ngayon trabaho eh. Nakalidad. Yeah. Doris, mabilis lang. Kasi kung maayos natin yung mga sinabi mo at marireduce yung number of years, baka po tingin nyo ba kailangan natin magpasa ng omnibus law to address the various laws on different professions na nakalagay, nakastipulate mismo yung years kasi instead of amending each one of those laws, halimbawa, merong engineering na nakalagay 5 years agad, merong 4 years. So baka tingin niyo po kailangan na gano'n isang bill para lahat sundin na. Opo. Attorney Ia, if yung engineering course na yan was 5 years ever since before, kahit nung wala pang K to 12, then baka yan yung international standard. Hindi ko naman sinasabi na gusto kong tanggalin yung international standard. Ang sinasabi ko, ang gusto kong mawala, yung pinipilit lagi na bridging programs that SHED admitted na ginagawa ng colleges and universities. Ngayon, example, meron mga college and universities ang sinasabi sa amin na kung hindi ka etong strand ang kinuha mo, tapos pinili mo mag-engineering, medyo mahirapan ka, either magdadagdag ng bridging program for you or hindi ka tatanggapin. Imagine, nagdagdag na tayo ng grades 11 and 12. Ang gusto ng bata mag-engineering. Ang kinuha niyang course, sabihin na natin kinuha niya TechVoc, which is still a pathway towards a college degree. Yes. And then now, sasabihin sa kanya, hindi. Kasi hindi ka nag-STEM strand. Hindi ka nag-academic track.
I think that is so unfair. Yun yung sinasabi ko. But Attorney E, don't get, baka nami-misinterpret ako If internationally, kahit dati pa, before the K-12, there are courses that require 5 years. Wala tayong magagawa doon kasi baka yun talaga ang hahanapin rin sa atin yun, di ba? Yeah. Pero ang sinasabi ko, yung ina-add nila ngayon, na nag-add na tayo ng K-12, mag-a-add pa sila kasi in the guise na mali yung strand na napili, hindi nakakuha ng tamang mga subjects nung dumaan siya ng 11 and 12. That is what is unfair to a Filipino. Yeah, okay. Yung kasing senior high school, when it started in 2016, siguro ewan ko kung pagkukulang ito, no, kung tama yung observation ko, na hindi very, very strong ang naging coordination across agencies as early as 2016-17. Kasi I always call senior high as the point of intersection of CHED, DepEd, and TESDA. Siguro taon-taon kailangan yan talagang binantayang mabuti kung gaano kahigpit yung coordination yan. Especially because you have tracks at that time. 4 pa nga yung tracks mo You have the promise of everyone being college ready, but if you're tech voc and you exit, you'll be job ready. You know, it's a very ambitious 2-year program, and it has to be really implemented well across agencies. Yun ang, kahit noon pala ko sinasabi, nasa K-12 law yung oversight Parang hindi yata nabantayan. Doc D, pasensya na, but I was chairperson of the Committee on Higher and Technical Education 2013 to 2016. During that time, kung aaminin lang nung CHED, sinabi nila sa akin they were not consulted on the K-12. No. In fact, belatedly na. That is why, if you recall, 2014, 2015, the Filipino Department of Miriam College raised a howl over the implementation of K-12 because their whole department was obliterated because of the K-12. That in fact happened 2014, 2015. Yung 2016, 2017, implementation na yan. But all the problems were raised 2013 to 2016. I was the chairperson of the Committee on Higher and Technical Education. Ilang committee meetings po kami to oversight. Nag-oversight kami niyan. Kasi may problema na. Doon pa lang na-identify na. Again, the records will show that naman. Sa committee meetings lahat yan Yeah. In fact, I called for a general meeting at that, I think 2015 calling for the implementation of K-12 to be reconsidered na parang baka in stages dapat. Kasi mawawala, in fact, may isang buong department sa Miriam noon, mawawala. That was in my committee meeting 2014, 2015 ata. So hindi 2016 na-raise yung issues na to. Earlier than that, na-raise na namin yung issues na to. So sa conceptualization pa lamang ng senior high program. The law program. passed 2013. So hindi, ang pagkaintindi ko, hindi na-consult ang CHED. It was a DepEd program yung before that to pass that. Ang problema, may consequences pala pagdating sa tertiary o colleges. That is why, in fact, kung titingnan ninyo, that's why nagkaroon tayo ng problema sa senior high school vouchers. Because belatedly na-realize after the passage siguro, biglang, napaisip kung implementin nyo 2016 ito, paano kaming, colleges, wala kaming estudyante for 2 years. That is why they came up with this senior high school voucher through department orders in 2013, 2014, 2015, which basically really let go of senior high school vouchers without really checking on the quality of the school kung handa ba siya. Di ba? Pinayagan natin That is why nagkaroon tayo ng allegedly ng ghost. A few months ago, DepEd exposed that in fact na nagkaroon ng allegedly ghost students. In fact, they stopped payment at that time to about 200 in the amount of about 250 million So again, doon pa lang sa umpisa may problema na and I was the chairperson of this committee. That is why napunta sa issue napunta sa attention ko itong mga issue na ito kasi it was really basically discussed lang sa basic ed Hindi naman umabot ata sa higher ed.
nung 2010 to 2013. So nung naging chairperson ako noong 2013, a year after or 2 years later, nung siguro na-realize na nung colleges, universities na at ng gobyerno itself na may consequence pala sa colleges, doon nag-umpisa yung paghahabol, anong gagawin natin? Kasi a whole department, that is why in fact if you take a look, 'di ba, biglang ang daming issue diyan, pati yung teachers, 'di ba, pinayagan natin yung mga teachers kahit hindi pa let passer para magturo. Talagang naging chop suey talaga eh. Actually, natatandaan ko yung mga yan na binabanggit ni Kong Roman. Actually, I was also very, very active then as a lawyer of Cocopea. And that was one of the issues actually, yung labor impact on private education institutions. Kasi hindi problem yun sa DepEd eh. Hindi rin public, hindi rin problem sa SUCs. Pero ang nakita nun, 5 enrollment years pala ang mawawala. Hindi lang yung 2 years. Kasi 2 years initially, and then syempre, di ba? By phase, no? In the 5-year implementation, 5 enrollment years ang mawawala sa college. Eventually nga, Kong Roman Cotes Scoop, yung Council of Teachers and students and parents, yung kila Mr. Tadley yata, they challenge actually the constitutionality of the K-12 law. They sued Congress, di ba? Yeah. And Miriam, but eventually it was naman affirmed the legality. But again, talagang sa implementation po talaga, I think. Attorney, it's not a question of legality. Correct. It's a policy question eh. Yes. Hindi pinag-isipan ng mabuti kung ano yung consequences nung pag-add nung 2 taon na biglaan eh. In fact, tama ka eh. Biro mo, a whole department was lost. Pero diba, kung siguro react lang ako dun sa kasi dun sa sinabi mo about the voucher program, because pinag-usapan din naman natin ito in several meetings. As early as 2016, pinag-uusapan na yan na dapat talaga i-quality assure natin ang mga senior high providers natin. Siguraduhin natin na yun lang quality assured ang magkakaroon ng voucher. So nakapag-develop na ng instruments. Pero hanggang ngayon, at ito nga pinapa-rush na ni Secretary Angara na kailangan talaga may recognition at certification at hindi lahat na lamang ng senior high school na may mga voucher eligible students pwedeng bigyan ng vouchers. So yun kasi yung nangyari since 2016. So taon-taon nagsasubmit ng findings ang PAC diyan tungkol sa mga yan at nakakapag-hold tayo ng payments. But I think it is this current administration who really is yung matagal na nating recommendation then you might have to file charges against them ipe-pursue na ngayon in other words pag tinignan mo kasi biglang nagkaroon ng maraming senior high schools dahil napakadali na makapagbukas ng isang senior high school. All you need is a provisional permit. And then kapag meron ka nang na-attract na public grade 10 completer, biglang may voucher eligible student ka na. So ganun siya naging problema, kaya talagang medyo ngayon naghahabol tayo ng solusyon dito sa naging problema sa voucher program. Yes. In fact, Doc D, if you trace that back, it can be traced back to department orders sometime in 2014. Yes. Doon nag-umpisa yan They actually, without really providing for good standards, para basta nagtayo ka Yun naman talaga ang totoo Yeah. At tatandaan ko yun actually in 2014 sinasabi ni Kong Roman. Initially, ang sabi ng Cocopea noon ay kung meron ka ng existing junior high, mag-apply ka na lang to extend the 2 years kasi in place ka na. Meron ka ng recognition. Tapos yung provisional, yung stand-alone, yung senior high. Pero later on, mag-apply ka pa rin ng recognition. Yeah. Pero sabi nila, saglit lang yan. After 2 years, meron na rin tayo recognition policy. But I think the next administration, hindi nagkaroon ng recognition hanggang ngayon, policy. Actually. Hanggang ngayon. Ba't kaya hindi yun magawa ng paraan? Kasi ang daling magbukas ngayon. I think, Kong Roman, last January, high. if you remember, we had a workshop with DepEd on the Manual of Regulations for private basic ed. Kasi supposedly, doon siya nakapaloob. Pero sabi nga namin, 2016 at 2025 na ngayon, ganun kahabang panahon ang pag-aaral sa manual at paglabas ng process for recognition of senior high schools.
Parang, Tama. That is why, Dr. D, Attorney E, talagang sa education, lalo na sa basic education, marami talagang challenges na kailangan ayusin. That is why yun ang laging sinasabi ko din sa DepEd. Hindi naman natin kayang marisolbahan lahat sabay-sabay. But we should focus on the very basic problems. Kasi sa totoo, katulad yan, yung senior high school voucher na yan, when that was first the subject of a department order, probably the intention was it was well intentioned kasi mawawalan nga naman ng trabaho yung mawawalan ng income yung mga ibang colleges eh. So parang ano na sa kanila, sige mag-open kayo ng Senior mag-open high. kayo ng 11 and 12, yung mga teachers niyo papayagan naman namin kahit hindi let passers, may exemption muna sila for 5 years, di ba? Yes. Pwede muna kayo doon. Ang problema nga niyan, pag hindi nga kahit well-intentioned, pero hindi well thought of, sa dami ng issues ng DepEd, after 2-3 years, iba na naman yung ang dami ng ibang issue. So, yung issue na ganyan, hindi talaga naayos ng mabuti o nako-coordinate properly. So, naiiwan yan dahil may bagong problema na kailangan resolbahin. So again, that is why kailangan talaga i-prioritize rin yung mga challenges at isa-isahin lang natin resolvehin. Yes. Katulad yon yung Key Stage 1. We've been saying that since the 18th Congress. Yan talaga yung pinakaunahin ng DepEd, yung Key Stage 1. Yes. In fairness, nag-start naman yan. In fairness naman, si Secretary Liling came up with that the framework for that matatag curriculum, di ba? So, and then now, i-implement na ng DepEd yung 556. In fairness, ang kailangan lang, huwag ng pilot. Let's go for it because importante. And now, let's also focus on the rest, including senior high school. Kung meron lang akong theoretical question. Kasi talagang, I think kailangan talagang very strong yung oversight ng Congress sa DepEd and sa education agencies. We've seen that because of the many issues daw. Kayo halos every week yata nag-hearing kayo at di natigil kahit nagpahinga lang konti ng election. Now my question is, because DepEd is an administrative agency, it is actually a creation of Congress, di ba? Hindi naman yan constitutional body. Do you see in the future the need to reorganize again? Kahit hindi na yung bumalik tayo sa one agency education, but reorganize the Department of Education itself, given yung mga problems po na narration. Is that a possibility in the 20th Congress? May propose tayo this Congress, remember? 19th. Parang cabinet cluster. Na parang we want it institutionalized for education para merong secretariat na tumitingin para dun sa DepEd, higher CHED, sa TechVoc, DOST, sinama rin namin. I think there are 5 agencies na sinama namin doon. Again, on our part, I think that is an initial solution. But we're open kung if other legislators or other like EDCOM 2 or other educators or groups say na there is a better way. Again, open tayo because at the end of the day, sa totoo, maganda kasi sana isang agency lang. But let's also be honest, napakahirap ng gawin nun. Talagang napakalaking political will yun. So again, that is a challenge that we reserve for the future. Now, sa 20th Congress. Which is July. Yeah, I think I thought ang isasagot mo is towards the direction of decentralization. Kasi napapag-usapan din yan within DepEd. Do we want to devolve to say LGUs? Or do we deconcentrate? In other words, within DepEd, magbaba ka naman ng mga ibang ibang mga responsibilidad sa mga lower, governance levels mo, division, I agree, region. Dr. D. But we must prepare yung mindset ng ating. The first problem is we must first fill up the principal position. Kung walang principal doon, as what we have now, sa totoo, ang hirap to take responsibility. Parang yun yung nakikita ko. That is why we must, to the greatest extent possible, fill up this principal positions. Kasi ngayon ilan lang, all close to half wala, di ba? Walang principal So that is the first thing because yun yung mamamahala ng governance sa school level. Kung so school-based management. You are an advocate for that. Yes, kung walang head doon, there is no one to champion that. Pangalawa,
even when we have that, we have to prepare the mindset now of our principals na sila talaga yung pinaka-pinuno pagdating ng school nila because one size will not fit all. Hindi katulad ngayon, meron pa rin. At aminin natin o hindi, kahit na gustong-gusto natin sabihin school-based na. Pero aminin natin ang totoo, marami pa rin na paaralan. Ang gusto nila, umaasa pa rin sila kung anong sabihin ng ating Central. SDS. They are still waiting for the central office to make the decision. And that is a mindset that should be corrected habang fini-fill up natin yung positions. Because I agree, Dr. D, walang one size does not fit all eh. Kasi iba yung problema probably dito lang sa amin sa Pasig. Ang problema ng big school, sa medium-sized school, sa small school, iba-iba. So ang hirap talaga to make a set of rules, policies just for everybody to follow. Kailangan iba-iba. In fairness to the Department of Education now, meron silang summer program kasi may summer program sila. Sa summer program nila, parang 5 yung component nun. Isang component ng summer program nila ay galing sa regional. Yung region ang magdi-decide kung anong pwede nilang gawin sa region nila, kung anong kailangan. I think that is a step towards the right direction. I laud the DepEd for including that in their summer program this year. Again, may birth pains yan sigurado. But it's a good start, but we cannot stop sa region eh. Talagang ako, naniniwala na rin ako dun sa school-based. School talaga. Dapat ready yung principal. Dapat may principal at ready yung principal sa responsibilities niya. Pero Kong, siguro dagdag ko lang, no? Nung nagpunta yung EDCOM 2 at nag-visit sa, I think ito si Nueva Ecija, kasi high performing, no, yung division. Ang sabi ng mga principal, willing naman sila to take on the challenge eh. Yun nga lang, masyadong maraming directives galing sa region at sa central. As I said, Dr. D, ang problema, merong ganyang principal, merong ganyang grupo ng mga principal, pero marami rin hindi ganyan. If you widen your scope of going around, kahit NCR lang, maririnig mo, sa totoo, mas gusto nilang, hinihintay nila ang directive galing sa taas. So it's a mindset issue. Meron talaga. Kasi in any, in any organization, meron talagang nag-excel, meron na sa middle, at meron na naghahabol pa. Ang question is, yung dun sa middle at naghahabol, kailangan yung mindset nandun na rin, dun sa advanced na rin. And maybe right now, those are the preparations that DepEd can begin with. Kasi hindi naman pwede at the time na sabay-sabay sabihin, school-based na tayo. Kayo nang bahala kasi hindi lahat ready. Nasisigurado ko, kalahati dyan, magkakaproblema tayo. Kong Roman, may tanong naman ako. What's your comment on the hindi mamatay-matay na balita na about mass promotion pa rin kahit na walang express policy. Ang sinasabi is the system forces teachers to adopt such policy. What's your take on this? Yes, and Attorney E, Dr. D, that is true. Wala mang written policy. In fact, yung EDCOM 2, nung bumisita kami with USAID, ABC+, doon sa Negros, yun yung sinabi sa amin sa FGD ng mga teachers. Pero ang sinasabi sa amin, wag na lang namin banggitin mga pangalan nila. Kasi nga, again, baka maapektuhan sila ng promotions. But then again, the problem again is not really with simply because there's a policy or there's no policy. The problem really is, it's the curriculum that we have. Ang bata, kaya there was a time, di ba, 2-3 years ago, naglabas ang PSA ata ng survey na maraming dropout sa grade 10. And the number one reason for the dropouts was not because of economic situation, but because lack of interest. And kaya nagkakaroon ng, para sa akin, ito akin na to, kaya nagkakaroon ng lack of interest kasi nga, hindi natin sinigurado na yung basic functional literacy meron ng bawat bata. So habang nag-a-advance sila, pag walang functional literacy,
habang hindi nila naintindihan yung binabasa nila, yung tinuturo, Yeah, agree. mawawalan gana talaga. Yes. Yeah. Magda-drop out sila. So whether or not there is a policy, whether or not the problem of dropouts will still remain, and we don't want that to remain. That is the main problem to be solved. Hindi yung whether may mass promotion or hindi. That is a consequence. Of the Ang main curriculum. problem is Curriculum the pa rin. curriculum itself. The education system failed the Filipino people. Kailangan natin ayusin yun. Siguraduhin natin na functionally literate, grade level appropriate. Grade level, sa grade 1, ito grade 2 hanggang grade 12. Pag meron yan, sabi nga natin, di ba, love of learning eh. Actually, Nawawala kasi nga. Wala yung love of learning. Kong Roman, may comprehend na eh. correct. There was I came across a book like that. No, they're actually calling it total quality education. I think it's parang from TQM, no, so total quality education. Ang sabi nila, schooling and learning are not the same. Kasi tayo parang schooling eh. So nasa eskwela, pero hindi naman talaga natututo. Yeah. In fact, nawawalan nga ng gana. Kaya nga nagkaka-dropouts ka, no? Because the students are not learning, are not engaged, are disinterested. Or baka nga the worst part is may feeling sila of parang they cannot, they actually cannot excel. Which is, sa akin, sobrang pathetic yan. Kapag yung mga Filipino learners will already think na wala silang pag-asa dahil hindi nila kaya. That's why, Dr. D, I think we should all agree that we should convince the Department of Education and the public na the issue is not mass promotion. The issue really is the curriculum we have to ensure na may functional literacy, grade level appropriate. Hindi na tayo magkakaproblema dyan eh. Basta ma-solve natin yung issue ng functionally literate, grade level appropriate. In other words, ang sinasabi mo, Kong, is kahit pumasa sila based on the existing curriculum, ganun pa rin ang ending, no? They're not and they cannot advance in the different grade levels kasi wala yung basic literacy. Nawawalang gana sila pagka Walang ang gana. issue lang is mass promotion or not. Ang issue talaga is as the PSA o PSA survey mga 2-3 years ago yon, it's because lack of interest. And I don't know, di naman sila in-depth magtanong. So hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin lack of interest. But I can surmise from that is based on our international and local assessments is that because yung reading comprehension mababa. Yeah. So pag may tinuturo, may pinapabasa yung hindi mo naintindihan, how will you be interested? You will be disinterested. So, ayusin na natin yan. Let's focus on that instead of the issue on mass promotion. Although kung babalik ako ulit, babalik ako sa sa curriculum mo na issue mo on the curriculum that it will have to be focused, it will have to be age appropriate, etc. Talagang babalik pa rin ako sa implemented well. It can be the best written curriculum as intended. Pag hindi na-implement yan ng tama, problema pa rin. At may pangatlo pa yung component assessment. Kung ang hina din natin sa assessment. Kaya yung sa mga private schools, alam naman natin to, no? They even have external partners, no, who does the assessment. Not just teacher-made test, no, but standardized tests coming from external partners. Kasi kapag nahuhuli mo yung bata na parang, hindi siya grade level ready, nasosolve mo kaagad. Ang concern ko lang talaga sa public school system natin at aminado naman talaga dito. In fact, ngayon, ang BEA, na-move na siya sa Office of Strategic Management, no? Para siguro mag-drive siya even ng mga policies and targets ng DepEd. Hindi tayo naging maayos sa assessment. Yes. But in fairness naman, Doc T, kasi may summer program sila. It's called yung remediation nila. Summer remediation for grade 3 moving passers pero hindi mataas yung score sa Carla. Parang mandatory ngayon sa kanila yun. Dito yata, ngayon lang, di ba, Kong? Yes, now Oo, yan. Okay yan, tama yan. Nakikita natin may steps towards that right direction. Correct. Oo. Ang bilis ng oras natin. Ako siguro last na tanong ko na to kay Kong Roman. Ako kasi hindi pa last. Hindi pa last. Sa akin ako last na muna kasi baka sumobrang haba na So I'll reserve the last few questions sa'yo. Kong, we're looking at another 3 years in Kong 20th Congress, 3 sessions. What are your thoughts?
given our learning crisis and with all of these problems, kaya pa ba natin mahabol yan? At least ma-reduce yung learning gaps given the 3-year window. Kasi meantime, tuloy-tuloy yung mga bata, no? So, 'di ba? Tuloy-tuloy sila Sabi nga mag-advance. nito, So, kahit lalong may lumalaking problema. tuloy-tuloy. Are you hopeful na within the 3 years in the 20th Congress mahabol pa po natin ito? Actually, attorney, very optimistic ako because meron na tayong model. We have a model in That's the good. ABC Plus model. For Yes. me, ginawa nila yan and we can apply that in all grade levels. Again, para sa akin, naniniwala ako dun sa school of thought na mahirap naman na mag-retain tayo ng student at this point because kasalanan ng education system natin kung bakit nandito tayo sa state na ito. So let us not penalize the The learner, students. but let us adopt and maybe reform it a little depending yung the Filipino way. Yes. Yung ABC Plus na ginawa yes. nila about really focusing at each grade level Yes. on reading comprehension, grade level appropriate in mathematics. Again, it's really by putting in 1, 2, 3 classes, but by being able to categorize Yes, students, correct. yung struggling, frustrated reader, yung advanced na para Yes. hindi rin naman sila para they can proceed with their advancement. Again, without retaining a student. Now, Yes. pagkatapos ng isang magandang, I don't know what the right cohort would be, but after we've implemented it properly, as Dr. D would say, after we've implemented a new policy correctly, wherein we're able to bring up the reading comprehension grade level appropriate, then doon, pwede na natin pag-usapan yung mga issue ng mass promotion. But right now, I don't think that should be an issue for anybody simply because it was the education system that That's was fair, at fault. Hindi kasalanan ng learner. So let us not penalize the Filipino for that. Yeah. Okay, well Actually, said. Okay, hindi thank you, naman Kong. talaga Kong na to penalize. No? But it's really make sure that mahabol natin. Let's come up with all measures possible para makahabol yung bata. Kasi Correct. we always say, valueless naman ang diploma mo kung talagang below standard ka, di ba? When is correct. tested, for example, ang grade 10 ay grade 7 lamang, that's also unfair. No, We failed the Filipino people. Yes, we failed. We Yung failed the gobyerno. learners, yes. Diba? And kung saan yan, sa private schools, ang tawag dyan ng Supreme Court ay educational malpractice. Yung pinopromote mo, pinapasa mo ng walang basis sa scholastic performance. Di ba? Ganon? Yan ang column ko nung Monday Pero Supreme kung Court ako, meron pa decisions. akong tanong sa inyo. Kasi hindi ito nabanggit, pero babanggitin ko na. Kung kumusta tayo sa expansion ng GASPE sa K-6, ito ba ay dadalhin mo pa sa 20th Congress? Definitely, kasi sa totoo lang, hindi ko pinupush itong expansion ng GASPE because gusto ko or naniniwala ako na mas magaling ang private. Kaya ako lang pinupush ito simply because magko-congest na naman yung ating mga DepEd schools because maraming lugar like in NCR, sa totoo lang, wala nang buildable space. So let us, buhayin na natin yung complementary nature ng education natin between the private and the public. In fact, sa totoo, the bill that we passed, we want to push the envelope a little further pa. We want the government, especially sa lugar na wala nang buildable space para sa DepEd schools. Kawawa talaga ang teacher doon, kawawa ang principal, kawawa ang student. So kung meron naman private school doon, may space siya, why not Bakit hindi natin buhayin yung complementary nature nung private and public education? In fact, ang pinupush namin dito, and hopefully, if this passes, ma-question sa Supreme Court so that it can be finally settled. Maybe we can, the assistance should not be limited to merely assistance dun sa Students and financial. teachers. But paano kung kailangan natin i-upgrade certain ibang rooms ng ating mga private schools? Kasi magkikater rin siya sa kapwa Public, Pilipino na yeah. hindi na kasya talaga sa DepEd schools. Again, huwag tayo masyadong narrow-minded or Yes. close-minded.
Ito naman talaga ay para sa Filipino learner. Gusto lang natin masigurado na kalidad ng edukasyon, and Yes. there is a teacher-student ratio na that I believe, I understand has been agreed upon globally na ito talaga yung kailangan. Standard siya. Yeah. Doon Pero, na natin gawin yung yeah, tama. gusto ko Ganda yung nung sinabi sinabi niya. ni Kong Roman, no, well, of course, to decongest is obvious and objective, but we also are thinking of public-private complementarity as another objective that we want to operationalize. Pero yung pangatlong sinabi ni Kong Roman na education is a public good. Yes. Oh. Bakit ba kino-question natin, no, kapag nagbibigay ng suporta ang gobyerno sa isang private school na mag-deliver naman ng isang responsibilidad ng Estado, Yeah, which is actually, quality basic oo. education. Actually, ang ako nakikita ko doon yung benefit doon sa private school, base doon sa in-illustrate ni Kong Roman, probably merong incidental benefit doon, pero ang magbe-benefit doon is the public, no? The That is students. Ang delivery Yun pa ng rin. education, regardless of Yes. whether public or private, that's for the general welfare. Napakaganda na sinabi ni Kong na yan. Actually, Kong, kaninang umaga, ay nasa Congress din ako. Yung nagkaroon ng workshop, yung mga committees doon, basic ed, higher ed, and other offices in Congress, pinag-usapan yung mga pwedeng pagbuo ng legislative agenda on education, this 20th Congress. Napag-usapan din po kanina yan, complementarity. So, thank Pero you. Attorney Dr. D, we passed that on third and final reading sa House, ha? Yes, And yes. you know that. We passed it already. Walang we will just counterpart. refile it. Kaya dapat push natin sa Senate. Oo. Yes. So, Kong, of course, you will refile that. Of course, we will Definitely, help wala nang push buildable for space, that. Yes. Thank you. Yung Okay. nung kasing dinidiscuss yan, I think it was Congressman Roman who was asking PAC also to do the study kung talagang may capacity yung private basic ed or K-6 versus the congestion in public, and we have the data on that, no. Kaya naman talaga. Kailan pagtulungan kasi? Obvious naman, no, yung classrooms ng DepEd hindi naman kayang itayo yan ng And the mabilisan. teachers, Teachers Dr. D, din. kawawa ang Kulang. teacher ko, masyadong maraming students. In fact, kanina po, Kong, madali. sabi ng CPBRD ng Congress, kanina, 5.1 surplus students sa public Ang schools. IEL, oo. Ang Ang IEL considered students. IEL, oo. So, Yes. mukhang kailangan nga talaga yung complementarity ay mapush na. Nagre-review nga ako ng Elementary pa lang. student-teacher ratio. Talagang wala sa standard. Ang maraming Well, eskwelahan. hopefully, but sa totoo lang, parang very positive ang thinking ko about these bills in the next Congress. Oh, that's good. Kasi mas lalo makikita yung yung kasikipan talaga nung DepEd schools, lalo na sa urban cities. Tsaka hindi lang umabot na-approve na ng House So, Yes. mas mabilis na ma-approve Right. ngayon. So, Pero in dapat fairness talaga kasi- Opo. Oo, dapat hindi magsawa talaga si Kong Roman, no? Kasi alam mo, Kong, every assembly tinatanong kami diyan anong nangyayari sa K-6 ESC or K-6 voucher, and sabi nga namin, huwag tayong magsawa, no, ng kaka-advocate, push, yeah. kaka-push for this, and hopefully it will see the light of day. Yes. Oh. Parang ako very positive ako about it. Kasi if you think about it, we've passed in the 18th Congress about 8 education reform laws, di ba? Ito rin 8 to 10 ang mga 8 na education reform bills. So, kahit pa paano marami nang natapos. Yes, Iba naman, correct. hindi naman kailangan ng batas It's more oversight para to encourage the Department of Education and the other education agencies. Konti na lang yun naiiwan na kailangan talaga ng batas Okay. So, Kong, any last, Ay, hindi siya nag-greet. Alam mo, Kong, hindi kaya Hindi, wag- bumati sa mga libo-libo mong fans. Joke. ng Well, mga una-una taga-Pasig? sa Attorney Dr. D, thank you very much for this time. Again, kahit naman yung mga napag-usapan natin, I'm sure magkakaroon din ng adjustments yan the moment we hear the sides of many other sectors or interested groups. Ang importante para sa ating lahat, sana naisipin na natin talaga dito, quality education lang Yes. ang hinahawan natin. Correct. Yun lang naman So let's go towards that direction. Trabaho talagang kailangan. Okay. Agree ako dyan. Very well said. Maraming salamat, Kong Roman.
It's always a pleasure to hear your thoughts. Yes. Talagang sabi natin, casual discussion lang. Parang... Oo. Agitated na naman tayo. Bakit tayo agitated, Kong? Lagi tayo agitated, ha? Casual yun. Casual yun. Yun na pala casual yun. pa Yun na yun. Okay. Sige, Kong, Okay. thank you talaga Thank you. for accepting this invitation kahit na bago lang tong podcast. Nag-agree ka, no? Kasi alam mo naman, ano lang kami, umpisa pa lang. Yes. Anything naman ma-discuss lang kasi alam ko naman any idea kailangan ng improvement. Yes. And of course, we can't wait to attend your committee hearings again when the 20th Congress starts. Meron sa Wednesday. Sa Wednesday nga daw. Pero ano pa Okay. yan? 19th pa yan. 19th pa. Oo. pa rin, yeah. What are you reviewing on Wednesday? What is Senior high pa rin. the senior high? high school Senior curriculum. high. Okay. Wow. Sige, Kong. We'll make sure we'll send our, or ako, I'll try to be Saya. there. Baka nasa Cotabato ako. Okay, Kong, maraming salamat po at magandang gabi ulit. Hope to sa see you inyo. Hope to tomorrow. I see think you. there's an EdCom event also. Yeah. I Sige, thank you. See you Thank you. guys. Thank you. again. Thank you, Thank Kong. you. All right. Okay. Ayos. Ano na? Sabi niya, ano yun? Sabi niya, casual pa yun. Pero Oo. agitated na tayong tatlo. Hindi, pagka talagang si Kong Roman, pag education ng usapan, talagang very passionate. Yes. At saka parang urgent, parang Yeah. kung pwede lang ma-solve na ngayon. Correct. At, No, but hindi, yeah, pero well, maganda yung mga thoughts. Alam mo, maganda actually yung very ganito, sharp. nakakausap mo siya ng, ng ganito. Kasi sa pag-committee hearings, syempre, nagpa-facilitate siya ng magpa-facilitate siya. discussions. Yes, Bihira yes, mo siya correct. So I think, I'm very happy. Akala ko narinig ko na lahat sa kanya. Ngayon, I heard It's some very, very, few things sa kanya. even in the meetings, it's very sharp. Very it's sharp. very So, mag-attend ka ng hearing niya, mag-prepare ka. Yeah. Oo, oo. para makakasagot ka. Okay, so maraming salamat ulit sa mga nakasama namin ngayong gabi. Huwag magkakalimutan, anong araw nga ngayon, attorney? Ngayong araw ay Huwebes, May 29. May 29 ngayon, ha? So, May 29. Huwag niyong kakalimutan. May 29 yan. Ha? Ilang araw na lang. Ang May, oo, Ano, correct. Birthday. Saan na? Sorry. Saan? Oo. Ay, Andiyan pa ba si Kong Roman? totoo ba yan? Grabe, naghanda ka? Grabe. May 29 ngayon eh. May 29 kasi ngayon eh. Diba? Usapang EdK. Diba? Ang Happy ganda birthday, naman. Doris. Dahil napagod kang magtanong kay Kong Roman. Ang ganda naman. Sino may pakana nito? Happy birthday, Doris, from your Usapang Ed family. Nax, may ganun na. Naman, meron ng family. Meron ng family, Usapang Ed family. Okay. Wish da, wish. Yay! Happy birthday. Oh, Ang galing. picture. Akala ko joke lang yun. Niloloko ko lang si Erap eh. Kasi makakalimutin siya. Okay na? Okay, thank you. Thank you. Tapos na ba ang show? Hindi pa? Teka lang, ito na. Kailangan magtapusin muna natin Alright. ito bago ang lahat. So wait lang, para lang sure tayo ha, June 3 yung next show natin. It's a Tuesday, so we'll see you on June 3. Ang kasama naman natin magla-live dito si Elvin Uy, Executive Director of PBSP. Oh, okay. Yan. Dating ASEC ng DepEd Yes, during the okay. time of Brother Armin Luistro. Okay. Okay. So, ayan. maraming salamat. Yan, papakita ko yung cake ko, baka kasi hindi nyo nakikita yung picture niya. Of course, nakasama nyo na Siya naman pa rin. kami, si Doc D. At si Attorney E. Sa Usapang Ed.